pagrespeto ang mano po, ang pagmano po. So kung alam nating may mortal sin ng magulang, di na tayo magmano. Paano kung hidden mortal sin ang nagawa ng magulang? Paano natin malalaman na wala pa sila sa state of grace? Paano kung magdamdam ang magulang na hindi na tayo nagmamano po sa kanila? Hindi naman po pwede sabihin na dahil may mortal sin sila. Okay. God bless you ang sinasabi pag nagmano po. Si God naman po ang mag-bless kahit wala ka sa state of grace. Parang lumalabas po na hindi na pwede mag-God bless you ang mga may mortal sin. Kung ganun po, ay mawawala ka na ng silbi sa kapwa mo tao at makontaminate mo pa sila. Kahit naman may mortal sin ng tao, meron din naman siguro silang pure intentions sa kapwa nila. Parang bawal na silang mag-God bless you pag ganun po. Nakaka-hurt naman po kung ganun. Hindi lang ang pagmamano, hindi lang yan kaugnay sa paggalang. Kundi, ang pagmamano ay pagbigay blessing. Sinabi ko na, nemo that could not habit. Di tayo makapagbigay sa mga bagay na wala tayo. So, yung tanong niya, paano sasabihin niya sa mga magulang? Kaya nga, sa pamamagitan ng ating programang ito, inaanyayahan natin, ibalik natin sa ating pamilya ang katisismo. Sa pag-iikot namin ni Father Darwin sa mga parokya at dioceses, punong-puno talaga ang mga gym, no? Ang dami, karamihan mga active Catholics yun ang naka-attend. Pero ito ang realidad mga kapatid. Pag mag-evaluate na tayo, sino sa inyo dito na nagro-rosary together with the family? Ilan lang ang makita natin na nagtaas ang kamay. Lalo na kung itanong natin, sino sa atin ang nagkatikais, nangaral, mga magulang, nangaral ng katisismo sa inyong mga anak? Ang hirap hanapin yan. Ito talaga realidad. So, kaya daming nag-react nang narinig nila itong pagmamano na hindi lang may kaugnayan sa paggalang, kundi blessing talaga ang layunin sa pagmamano. Now, anong dapat gawin? Dapat ibalik natin ang katisismo bilang domestic church sa loob ng tahanan. Yung conference namin sa ECBA, Episcopal Commission on Bible Apostolate, doon sa Davao, ito din ang nakita na problema. Sa bawat pamilya, kulang ng katikismo. So siguro, nag-react sila nang narinig nila yan dahil ang akala nila, yung pagmamano ay para lang sa paggalang. Ang pagmamano ay pagbigay, blessing yan. Kaya nga, sa katikismo natin, pinaulit-ulit yan, na huwag lang ibigay ang kamay para magmano. Dapat sabihin din. Ano ang dapat sabihin? God bless you. So, anong dapat gawin natin sa mga naalarma kaugnay nito? Hindi. Ipangaral natin sa loob ng pamilya. Kung alam ninyo na ang mga miyembro sa pamilya wala sa estado ng grasya dahil hindi nagsisimba, so yan ang unang tungkulin ng bawat isa para kahit sa kabilang buhay ay hindi tayo magkakahiwalay. Tandaan natin, sa mundong ito, tayo ay mga bisita lamang. Dahil mga bisita tayo, lilisan din tayo sa mundong ito. Kaya pagsikapin natin na gagawa tayo ng kabutihan para may madala tayo sa ating paglisan. At simulan natin yan sa ating tahanan, sa pagturo ng katisismo, sa aral ng simbahang Katoliko. Pero di tayo makapagbigay sa mga bagay na wala tayo. Kaya inaniyahan tayo sa Catechism of the Catholic Church, lalo na sa Canon Law 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teaching so that they may be able to live according to this teaching, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Yun po. What if yung pari na kasalubong mo sa market na nag-bless ka, nag-amen ka, nagmano ka is may mortal sin po?
Iba ang sa pare dahil ang pare ay alter Christi sila, no? Ano yung alter Christi? Di maaapektuhan yung blessing na ginawa ng pare kahit ang pare ay may kasalanan dahil person in authority sila. No? Halimbawa, ay yung pulis na adik, kahit adik siya, makakita niya ng adik, makapanghuli pa rin niya ng adik dahil siya ay person in authority. So, di apektado ang misa sa pare na nagmimisa na nasa mortal na kasalanan. Pero ang pare na nasa mortal na kasalanan, siya ang malaking pananagutan sa Diyos. Yan po. Okay. Basahin mo na, bro, Angel, ang Catechism of the Catholic Church 22, 25, ang roles ng mga magulang para sa mga anak. Ang sabi po rito, Catechism of the Catholic Church 2225, through the grace of the sacrament of marriage, parents receive the responsibility and privilege of evangelizing their children. Tagalogin po natin yun, no? So sabi rito, yung mga ikinasal, sacrament of marriage, ibig sabihin, kasal sa pari po ito, parents have, naka-receive daw sila, nakatanggap sila. Ang sabi rito, nakatanggap sila ng responsibilidad ngayon at yung pribilehiyo na kailangan daw evangelize nila yung kanilang mga anak. Okay? Parents should initiate their children at any early age into the mysteries of the faith of which they are the first heralds for their children. So, yun nga, should. Ibig sabihin, talagang sa mga magulang po, no? Paalala po ito, should initiate. Ibig sabihin, tayo mismo mag-umpisa, mga magulang, tayo po mismo mag-umpisa, magturo, no? Sa mga anak ninyo tungkol sa mysteries of the faith, no? Of the Catholic faith. Last, they should associate them from their tenderest years with the life of the church. Ibig sabihin, lagi nating isama sila sa simbahan, and a wholesome family life can foster interior dispositions that are genuine preparations for a living faith and remain a support for it throughout one's life. Yun po, bro. Kaya nga, itong ulitin natin dahil malaking pagkukulang talaga sa mga magulang ng ngayon, yung pagtuturo ng katisismo sa loob ng pamilya, lalo na sa mga anak. Dapat ibalik natin yan. May time tayo na mangaral ng katisismo. At ituro natin ang napaka-importante din na role ng mga magulang, yung parental blessing. Parental blessing kasi consists of an ability to call down God's blessing upon your children. At kung tignan natin yan sa pakibasa mo na, bro, Angel, Numbers chapter 6 verse 24 to 26. Okay, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Oh, yun, napaka-importante talaga ang blessing sa Bible. Tobit, Kapitulo 5:17, bro. I will go with him, Raphael said. And don't worry, we will get there and back safely. The roads are not dangerous. God be with you. Tobit replied. Then he called Tobias and said to him, Son, get everything ready that you need for the journey so that the two of you can be on your way. May God and his angel watch over you and bring you back to me safe and sound before leaving for Media. Tobias kissed his father and mother a goodbye. Tobit said again, have a safe journey. The word of the Lord. Thanks be to God. Bro Wendell. Yon ang parental blessing. Ngayon, nagre-react yung iba na, bakit yung mga makasalanan aapekto yun? Una, kung yun ang purpose ng parental blessing, to call for the protection sa kanilang mga anak.
ang panalangin. Ano po ba mabasa natin sa Isaiah 59:2? Di po ba, ang sabi diyan, hindi ko kayo marinig, hindi ko kayo makita, dahil sa inyong kasalanan. Napakadelikado pala ang nasa estado ng kasalanan. Hindi ko kayo marinig, hindi ko kayo makita, dahil sa kasalanan. Oo. At di lang yan. Kung pati na mga magulang natin nasa kasalanan, ano ba ang epekto sa mga anak niyan? Exodo 34:7. Pakibasa, tingnan natin, bro. Angel? Maintaining love to thousands and forgiving wickedness and rebellions and sin, yet he does not leave the guilty of unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. O nakita nyo? Yung epekto sa kasalanan ng mga magulang? No? Kaya, nemo that could not habit. So, kung naaalarma kayo na yung pagmamano, hindi lang yan sa paggalang, kundi pagbigay blessing, di ba napansin niyo? Pag magmano kayo, karamihan sa mga magulang, anong sabi? God bless you. God bless you. Oh. God bless you. At yung pagbi-blessing, kailangan talagang nasa state of grace tayo. Bakit? Kung nasa mortal na kasalanan tayo, anong sabi ng mga santo sa simbahan Katoliko? St. Louis de Montfort yung sabi niya, if we are in the state of mortal sin, our names are listed among the damned. So, yon, napakadelikado ang nasa mortal na kasalanan. Bakit? Dahil ang ating pangalan ay nasa listahan na sa impyerno. So kung naalarma kayo, anong dapat natin gawin? Ipangaral natin ito sa pamilya na pagsikapan natin na mamuhay tayo sa grasya ng Diyos. Bakit? Una, ang kumpisal walang bayad. Ang misa walang bayad. Ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin walang bayad. Free! Pero daming di magsimba. Daming mga magulang, lalo na ama, naninigarilyo. May mga adik pa. May lasinggero. Nagsusugal. Pansinin ninyo mga kapatid. Ang paninigarilyo, may bayad. Ang paglalasing, may bayad. Ang drugs, may bayad. Kahit naman babae, may bayad. Anong punto dito, mga kapatid? Kung ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa atin free, walang bayad, bakit maraming mga kapatid natin, kahit baptized Catholic, na handang magbayad, makapunta sa impyerno, samantalang ang kaligtasan natin free, walang bayad? Kaya nga ipangaral natin ito sa mga Katoliko natin, na dapat habang nasa mundo ito tayo, no? Meron man tayong pinagdaanan noon dahil mga makasalanan tayo. Pagdaanan lang natin yan. Huwag tayong mananatili sa pinagdadaanan natin. At dapat bawat membro ng pamilya natin mag-ambisyon talaga ng mas malaki. At yung napakalaking ambisyon na dapat meron tayo ay magiging banal. Dahil kung yun ang ambisyon natin na magiging banal, mga kapatid, sigurado talagang ibigay yan sa Diyos para sa atin. Bakit? Nagiging kaisa yan sa kanyang ambisyon para sa atin. Unang Pedro 1:16. Yun po, bro, Angel. Ayan, no? So, sana po, medyo hindi sa ganun kadaling tanggapin. Pero sabi nga ni Jesus sa mga apostoles niya, no? Mapalad kayo dahil narinig niyo itong mga naririnig niyo ngayon. Na gustong marinig ng mga hari, ng mga propeta noon, hindi nila narinig. Ibig sabihin na tayo po ngayon, no, narinig natin ito. Huwag nating isipin na ano to. No? Totoo naman, the truth hurts, but the truth will set us free. And Hosea 4:6, people were destroyed because of lack of knowledge. So ngayon, nalalaman natin tong mga to, no? Which is bago kasi sa pandinig kaya parang mahirap siyang anuhin. Mahirap siyang tanggapin sa mga taong nasanay na
tradition na, no? Which is, lahat naman yan, napakaraming tradition na tinanggal natin. Hindi Kung lang yan, natanggal Brother natin Angel. yun, Napansin nyo ba nang tinalakay natin ang speaking in tongues, ang daming nag-react. tradition na rin kasi yan sa mga charismatic. So, yun ay sinasabi natin ngayon. At yung tinalakay natin, Brother Angel, ang sa albularyo, ang daming nag-react. Yeah, kasi nga, yun ay nakasanayan, no? But, it really hurts, but it will set us free, no? Actually, it's a blessings, biyaya ito, no? Biyaya ito yung mga natututunan natin dahil hindi natin alam, contaminated na pala tayo, no? Or pwede tayo makontaminate.